Yo guys, pag-usapan natin tong si Amor. Si Amor na Amor Patrio na hardcore GDS. Para si Park Park is si Park na nabugbog daw yata yun ah. Hmm. Ito, ano natin yung content niya. 'Di ba? Nagkakabarilan na eh. Kaya dyan sa mga pulis at sa mga militar, right? Manahimik lang kayo. Dadami trabaho nyo. Kasi kung sana ang tinututukan nyo ay ang batas, kung paano ipatupad ang batas. Right? Ang trabaho nyo ay to go after drug addicts. Kasi mukhang stress ka na. Kaya pa? Babukas di ka na humihinga. Ay nako Amor. Wala kaming kamor-amor sa'yo. wag daw ipatupad ang batas, sabi niya. Nagsasalita ka? Porket ba hindi pumabor sa inyo yung mga police, AFP, NBI, naggaganyan ka na? Parang tinalikuran ka na ng Diyos ah. Galit na galit ka sa gobyerno, inaano ka ba? Oh. Criminals and magnanakaw. Pero wala eh. Walay ang security ng bansa. Kasi, yung Pangulo natin, babangag-bangag, drug addict, weak shit, bobo. Ano yan, lumang tugtugin na yun eh. Andiyan ka pa rin. Huwag na pag-iiwanan ka sa part na yan. Babangag-bangag. Ga-addict daw. Weak shit. Eh, ano to? Phone mo. Pakinggan mo ah. Phone mo. Magbigti ka pag na umamin to. Siguro, start at 8:30. Pero wala namang gumigising ng 8:30. Either it should be 9. 9, tapos the next meeting would be lunch. Then 2:30, then another one and 4:30. Apat lang, pero kung every 30 minutes. Nakita man ninyo? It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Amor, anong sabi mo? Bakit hindi ka nagngangawa noon? Bakit? Ito, nagmamariwana oh. Nyari. Grabe din duty na ito, panggabi. Presidente night shift. Ayop na yan. Pati sa mga ASEAN ba yun? ASEAN. Hindi sa dinner. Hindi siya umatin ng dinner celebration ceremony, dinner ceremony. Kasi daw, lasing. Lasing siya. Di yung fake news. Mag-comment ka kung gusto mo para ipakita ko. Para magising. Sa ibang di na kaya. Para magising ako sa ibang bagay. Okay?
Lo nimo. Nabo ang man inejay amor. Ano na amor? Kaya mo pa ba? Humihinga ka pa ba? Yung militar naman natin at mga kapulisan, dahil sa kanilang continuous na pananahimik, mas lumalala yung problema. Kasi sino ba namang mga criminal entity ang hindi matutuwa at hindi magpapalakas ng kanilang puwersa at operasyon? Pulpol ang presidente. Yun na yan? Madaming programa si Gibo Napalakas pa na lalo yung yung AFP natin. Tapos yung mga pulis, ginagawa naman nila yung trabaho nila. Yung nangyari sa Tacloban, yung shooting, bakit pinabayaan lang ba yan, na Marel? Di ba, hinuli lang din, sinurrender. Ganon. NBI. Sige, mamaya na. Pulpol ang gabinete, pulpol ang Armed Forces of the Philippines, pulpol ang mga kapulisan. Alam nyo kung lahat tayo major contributor sa nangyayari sa bansa. Lalong-lalo na ang Armed Forces of the Philippines and Philippine National Police. Kasi kung sana ginagawa niyo yung trabaho nyo nang naaayon sa konstitusyon, naaayon sa personal na interes ng mga mamamayan, hindi tayo sabay-sabay na malulunod sa kumunoy. Right? Right? And you can expect only the worst thing to happen from here on. Amor, nahirap ka na mag-English. Stop it. Pinapaganda mo lang yung mga sinasabi mo, pero wala naman laman. In English mo lang para hindi maintindihan ng mga DDS sa supporter mo. Ano kasing ginagawa ng mga kapulisan at militar natin Hindi siguro sila mandated na pairalin yung peace and order sa bansa. Kasi busy. What the fuck? Okay. Pag-usapan natin yung war on drugs. Meron dito tinanagalog ko. Yung war on drugs ba ay walang nalabag na batas. Putik na 1987 Constitution nalabag. Revised Penal Code nalabag. International law nalabag. Ito, Tagalog. Hindi kasi ako marunong mag-English. Isa lang na, mate. Ito tinipe ko dyan. Ano ang nalabag na batas ng war on drugs ni Duterte? Ang Konstitusyon ng Pilipinas, 1987 Konstitusyon. Ang Bill of Rights, Artikulo 3. Pinakapundasyon ng mga karapatan ng bawat Pilipinong sinasabing malubhang nalabag ang mga sumusunod na seksyon dahil sa mga kaso ng extrajudicial killing. Tagalog yan plantapang. Section 1, due process at equal protection. Pinagbabawal ng batas na itilin ang buhay, kalayaan o are-arean ng sino man ng walang due process o duman sa tamang proseso ng korte. Ang pagpatay sa mga suspect ng walang paglilitis ay direktang paglabag dito. Yung mga namatay ba sa war on drugs? Nakapag-attend ba sila sa korte? Nahatulan ba sila ng korte?
Hindi na mahatulan, pinatay na eh. Ano gagawin mo dyan? Lang na magdidesisyon yung korte, ay, hindi yan addict. Yung gagawin mo, patay na. Section 2, karapatan laban sa unreasonable searches and seizures. Ang pagpasok sa mga bahay ng walang search warrant o warrant of arrest na nangyari sa ilang operasyon ng tukhang ay illegal. Di ba? Bakit hindi ka nagsalita niyan yung time na yan? Amor. Yan tayo eh. Section 14. Presumption of innocence. Tinuturing na inosente ang isang akusado hanggat hindi napapatunayang nagkasala sa korte. O, ayan ang sinabi ko kanina. Ito namang isa, Revised Penal Code. Ano pala yun? Laki naman masyado. Revised Penal Code. Batas sa krimen sa Pilipinas. Ang mga pulis o operatiba na napatunayan pumatay ng mga suspect na walang kaukulang legal na dahilan, gaya ng pagganti, kung walang totoong nanlaban, ay maaari makasuhan ng murder. Kung mayroong pagbabalak, pang-aabuso sa kapangyarihan o pag-atake sa walang kalaban-laban, gaya ng kaso ng teenager na si Kian de los Santos. Okay na yan. Murder, pagpatay. Homicide, kung walang direktang ebidensya ng pagbabalak, ngunit illegal pa rin ang pagpatay. Totoo naman yun, illegal talaga. Planting of evidence. Ang pagtatanim ng droga o baril para palabasing ng laban ang suspect ay isang malubhang krimen sa ilalim ng batas. Dalawa na. 1987, Philippine Constitution, nalabag. Revised Penal Code, nalabag. Paano international? Ito po, Republic Act 9745. Pinagbabawal ng batas na ito ang pisikal, mental, at psychological na torture o pagpapahirap sa mga taong nasa ilalim ng kustudiya ng batas. May mga ulat na mga suspect na dumaan sa matinding karahasan bago mapatay o habang pinipilit na mag-execute ng affidavit. Pa Republic Act. Ang daming nalabag ng war on drugs. Okay sana yung war on drugs kung patupad ng tama. Na naaayon sa batas, na naaayon sa ating konstitusyon. Ayaw po lamang ay kumakalima ating sa ating konstitusyon. Parang nag-iisipis ako. Kung sino ang dapat managot, ay dapat managot. Lahat ay ating babanggain sapagkat ang ating batas ay umiiral sa ating panahon. Cheese? Ito pa. Nalabag niya. Pandaigdigang batas. International law. Rome Statute ng International Criminal Court. Bagamat kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2019, ang mga nangyaring krimen mula sa nang maging miyembro ang bansa ng 2011 hanggang sa epektibong pag-alis Marso 2019 ay saklaw pa rin ng investigasyon. Crimes against humanity, krimen laban sa sangkatauhan. Ang magmamalatis. Ito ang partikular na sinusuri ng ating ICC. Ayon sa Rome Statute, ang malawakang sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan, gaya ng sadyang pagpatay, pag-uusik, at sapilitang pagkawala ng mga tao bilang bahagi ng pulisiyang ng Estado ay tinuturing na krimen laban sa sangkatauhan. Ayan na, madami. May paalala. Ang panig ng Administrasyon Duterte ay palagi nanindigan na ang mga namatay sa operasyon ay bunga ng paglaban. Talaga?
Sa, allegedly ha, sa 30,000 na namatay sa war on drugs, lahat yon may baril. Huwag niyong lokohin ng Pilipino. Tahimik na ako dito. Balik tayo dun. Busy silang magbarikada. Sa mga nagrarally, busy sila, nagbabarikada sa Mindiola, sa Senado, pati yung putang inang NBI na institusyon na isa sa mga hinahangaan ko mula nang ako'y maliit pa, ay nagiging balahura at basura dahil kay Melvin Matibag. Bakit ba? Hindi pumabor sa inyo. Yung NBI, ay yung police, PNP, AFP, ayaw pumabor din sa inyo. Pati ba naman NBI, galit ka? galit ka sa NBI. Ginagawa lang naman nila ng tama yung trabaho nila. Tapusin natin. We are on a fucking shit show. And welcome, my friend, to the Philippines. Philippines, net Philippines. Fucking shit. Idiot. Well, balik tayo sa NBI. So, okay lang pala sa iyo to na hindi gagalawin ng NBI yung mga gantong operasyon. Amor, tanatanong kita ha. Okay lang yung mga ganito kasi may-ari daw dito si Mike Defensor. Nakasalukuyan, kinasuhan na po sa ating I think nasa korte na yung kanyang reklamo. Kinasuhan siya ng NBI ng human trafficking. Maraming nilabag na batas. Jesus' name. Satan, take up your hands of God's final. Ano? Ang gagawin natin dito, amor? Okay lang pala sa inyo to. Yung mga gantong operasyon. Pabayaan lang dapat para hindi kayo magalit. Ano? Yan kasi, Attorney Melvin Matibag eh. Pinakailaman mo pa eh. Nagalit tuloy si Amor. Dapat, Attorney Melvin Matibag, yung mga gantong operasyon, hinahayaan nyo na lang dapat para hindi magalit si Amor. This is the fucking shit. Welcome to Philippines. Amor, Angels being delivered. Palumpalo pa yan, sir. Ang sipain nyo agad. Kanino yan, sir? Kanino po yan? Sa inyo? Ito? Kayo, ikaw mismo nagdidala? Yun! Amor. Look at this, Amor. Amor, look at this. Wala. Ano pa rin. Kahit na merong ganyan, push. Attorney Melvin Matibag, dapat hindi mo yan hinuli. Kaya galit na galit sa inyo si Amor. Galit si Amor sa inyo dahil sa ginawa nyo. Yung negosyo na apektuhan. Nabawasan ng, I think, na ano yan, nasa 1 grams. Nasa ano na yan, 230. Hindi ko siya, high grade yan. Ano yan, nasa 500 plus. So, 500 plus yan, 500 plus. Ito alam ha, di ako nagmamariwana. Ikaw, sir. Bakit ka nagdadala ng ganyan? Hindi, itong, ano to? Ano, powder? Nagkataon lang na Hindi naman kasi ano yan ni Melvin
Attorney Melvin Matibag eh. Dahon ng gabi yan, magluluto yata sila ng ano eh, laing. Laing ba? Amor. Ito ba yung ano? Ito ba yung ano? Dapat hindi ginalaw ni Attorney Melvin Matibag, no? Dapat hindi niya to ginalaw. Attorney Melvin, dapat di mo ginalaw yan. Galit na galit sa'yo tuloy si Amor. Ano? Sir, pasok na sa loob. Diyan sir, sa pagkanan. Sir, excuse me. Hey, You gotta do that. stay there, stay. You gotta do it to me. Sapakin nyo! Stay there. Why? This is a raid, this is NBI. Okay, Yeah. You cooperate, okay? You No, cooperate. no. That's, No. you cooperate. Sino may babae po? Sana all. Ano yan eh? Bahay bembangan. Okay na yan, Amor, no? Dapat kasi hindi ginalaw to ni Attorney Melvin Matibag. Sinasabi ko na sa'yo, Attorney Melvin eh. Yan, nagagalit si Amor sa'yo. At yata, partyano yata siya dun eh. Yan. Yan yung unang ano. Yan yung mga nagawa ng NBI. Ayaw mo yung ganyan? Ayaw mo ng ganyan? Ito pa oh. Smuggle cigarette. Ayaw mo ng ganito rin? Amor, dapat hindi nyo, Attorney Melvin Matibag, dapat sa bahay ka lang eh. Bakit gumagawa ng operasyon? Tignan mo, nakakulimbat na naman kayo ng ano, ng sigarilyo. Galit na naman si Amor sa inyo yan. Yeah. Dapat pinabayaan nyo lang para hindi magalit si Amor. Gagalit si Amor sa inyo eh, yan tuloy. Ayun no, dami oh. Ilang ano, container to. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Sangkahan muna dyan, pa isang kahan. Ayan. Ayan yung mga ng NBI. Achievements nila. Iyakin ka kasi masyado, Amor eh. Ayaw mo yung nagtatrabaho yung mga ahensya ng gobyerno. Porket hindi pumabor sa'yo kung ano-ano na lumalabas sa bunganga mo. Ang sama-sama mong tao. Kaya ka nai-stress, kakapolitika mo eh. Madidis, bantayan nyo yan ha. Pag may achievement na naman na panibago yung NBI, panigurado, magpapatiwakal yan. Sure yan, 517%. So, dito ko na lang tatapusin at maraming salamat. Amor, thank you Amor. Sa ano. Ito na lang puputulin. Maraming salamat at goodbye.